Yun. Paano malalaman ng medalyon na totoo ng tunay na medalyon o may bisa ang medalyon lalo sa mga nakakita natin sa mga online. Tara, pag-usapan natin katanungan ni Kuya. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaagimat. God bless at more blessings sa inyo. May katanungan natin kaagimat. Yung paano malalaman kung buhay yung medalyon. Ito, maganda rin yung usapan po ito. No? Sa part kasi ng mga medal na ganyan na kinakargaan natin. No? Kasi kalimitan marami na ngayon online. Pero kalimitan sa online ay hindi po galing talaga sa mga kinukonsagra. Galing sa mga seller na pwede kayong bumili pero bubuhayin nyo. Kailangan marunong po kayong bumuhay. No? Ito yung katanungan ni Kuya. Yun, nagpapasubali uli ako sa lahat ng mga pwede pong matamaan kasi po ito'y katotohanan lang po. Nakalimitan po sa mga tanong niya. Kalimitan po, no, hindi ko nila lahat. Kalimitan po sa online na, alam niyo na kung ano yun, yung siya, tsaka ano, no, yun. Ano yun? Kalimitan dyan talaga mga bagong gawa o hindi na konsagra. Opo. Pwede naman kayong bumili dyan mga gimat, pakonsagrahan nyo o padasalan nyo sa mga healer po para magkaroon ng buhay at magkaroon ng kakayahan. Opo, no? Ngayon, kung bibili naman kayo sa mga tunay na medal sabi ni Kuya, no, kung sa akin lang po, no, okay, wag po sanang mahalit yung mga iba nagtitinda. Number one kasi, kung magkakaroon kayo kasi ng mga pangontra ng mga binating cross or St. Benedict tapos mga plastic po, hindi po kasi nakakarga ng orasyon o ng dasal ng ating tinatawag sa spiritual na modernidad lim na karunungan, yung mga plastic po. At saka yung mga medal na napupulbos. Tsaka yung mga medal na bakal. No? So maganda po yung mga stainless, ginto, silver, tanso. No, yan po yung kalimitan. Pero yung napupulbos po, hindi po siya advisable. Yung plastic po, hindi po advisable. Kahoy, advisable po, no? Opo, kalikasan po yan. Tapos, yun, yung mga kristal lang na wala naman talagang palaman sa loob is hindi po talaga nakakargahan po siya ng mga tinatawag natin na pagkukonsagra, pagkakarga ng orasyon ng dasal doon sa gamit. Kaya po yun po, binibigay ko idea sa inyo. Kung bibili kayo kahit sa online, bili kayo ng tanso, pakonsagra nyo sa mga manggagamot. Opo, kasi ganito po nangyayari. Misa kasi kung bibili kayo sa mga manggagamot, medyo mahal-mahal na po ang presyo po. Opo, kasi ito, ginagastusan din mga sinilihan ng pagkukonsagra. Pero sabi ko, wag naman sobrang mahal. Siguro mga 1,500, 2,000, kung talagang malaki yung medal at mamahali at kinusagra ng sagad siguro. Pero pag ay sobra naman, depende po sa klase ng medal. No? Depende po sa klase ng medalya. Meron kasing medal na mumurahin lang, meron mamahalin. Kung St. Benedict na malit na ganun, 50 pesos lamang, no? Baka mabenta natin ng 1,000, pangat naman po, di ba? Yun po yung mga part ng katanungan ni Kuya, no? Sana nakatulong sa inyo yung aral na to, mga kagaymat, no? Yung pagbili, iwasan po natin yung kung pakakarga natin plastic, tapos yun na po pulbos, tsaka po yung mga bakal. Opo, iwasan natin tsaka yung mga kristal na wala naman pong karga sa loob ng mga kalikasan. Yun po, para dagdag idea po, sa mga lahat ng kayo sa Team Happy Agi Mataral, skip na po kayo para hindi po kayo ninenegatibo. No? At saka yung mga naghahanap po ng kalatag, sinasabi kay Anthony Slatigo Baldarama, PM na lang po kayo ng rekta po sa kanya. Iyan. Maraming salamat. God bless inyo lahat.